Isang pirma na lang sana, isang hakbang na lang opisyal na ang bagong simula sa marangyang buhay sa lungsod ng Makati. Pero sa isang kurap ng mata, biglang nagbago ang lahat. Noong mga nakaraang buwan, niyanig ang buong industriya ng showbiz at ang mundo ng mga bilyonaryo dahil sa isang napakalaking bulong-bulungan. Bakit nga ba biglang nagbago ang direksyon ng buhay ng isang A-list star na katulad ni Bea Alonzo? Ang akala ng marami, simpleng hindi lang nagkasundo sa isang kasunduan o baka naman nagbago lang ang isip ng aktres matapos ang kanyang mga pinagdaanang kontrobersya sa pag-ibig. Pero ayon sa mga naglalabasang kwento sa mga Marites circles, may mas malalim at mas nakakakilabot pa umanong dahilan sa likod ng mga saradong pinto sa Rockwell. Isang lihim na nakatago sa likod ng isang napakahalaga at misteryosong regalo. Isang custom portrait na ipinagawa mismo para sa kanya. Isang sining na imbis na maging simbolo ng paghanga ay naging mitya ng matinding pagdududa at haka-haka sa internet. Gaano nga ba katotoo na ang isang napakagandang regalo ay pwedeng maging mitya ng pinakamalaking pagbawi ng tiwala? At sino nga ba ang misteryosong lalaking nagngangalang Vincent na naging sentro ng usap-usapan ng alta sosyedad? Bago natin buksan ang pinakamalaking pasabog at ang katotohanan sa likod ng misteryosong Rockwell issue na ito, siguraduhin nakasubscribe ka na sa ating channel at i-click ang notification bell dahil ang mga ibubunyag natin ngayon ay magpapakita kung paano binaluktot ng internet ang isang simpleng tagpo at kung paano nga ba nadamay ang isang kilalang pamilya ng mga bilyonaryo. Huwag kang kukurap dahil baka ang akala mong katotohanan ay isang malaking patibong pala ng maling akala. Sino ang tunay na Vincent? Sino nga ba ang hindi nangarap magkaroon ng sariling espasyo sa isa sa pinakamahal, pinaka-eksklusibo at pinakasiguridad na komunidad sa buong bansa? Para sa isang sikat at premyadong personalidad na katulad ni Bea Alonzo, ang mamuhay sa isang high-end location sa Makati ay hindi lang usaping luho o pagpapakita ng yaman. Ito ay simbolo ng kapanatagan, seguridad at bunga ng kanyang ilang dekadang walang humpay na pagbuhos ng pawis at talento sa industriya ng showbiz bilang isa sa mga itinuturing na real estate queens ng bansa. Ngunit ang tahimik na buhay na ito ay biglang nabulabog nang kumalat ang balita na madalas umanong makita si Bea Alonzo na bumibisita at may seryosong pinupuntahan sa paligid ng Rockwell area. Agad na gumana ang imahinasyon ng mga netizens at mga showbiz insiders. Sa loob ng ilang araw na naging mabilis ang pagkalat ng mga blind items na nagsasabing may isang napakalaking transaksyon na nagaganap sa pagitan ng actress at ng isang napakayamang pamilya. Hindi nagtagal, isang particular na pangalan ang nagsimulang umugong sa mga internet forums at comment sections. Si Vincent Ko, ang kilalang tagapagmana ng dambuhalang retail at supermarket empire ng bansa na nagmamay-ari ng Pure Gold at Costco Capital. Ang tanong ng marami, paano nagtagpo ang landas ng isang movie queen at ng isang tagapagmana ng bilyong-bilyong piso? Kumalat ang mga detalyadong kwento na plansado na umano ang lahat ng kasunduan para sa isang marangyang unit. Ang floor plan ng condo ay aprobado na, ang mga custom designs na personal na pinili ng actress ay nakahanda na, at pirmahan na lamang ng pinal na kontrata ang kulang upang mapasa kanya ang susi ng pangarap na tirahan. Ngunit sa gitna ng selebrasyon ng mga Marites, isang malaking lamat ang biglang lumitaw sa kwento. Isang tao sa loob ng gusali ang nakapansin sa isang kakaibang bagay na hindi dapat nandoon. Isang bagay na nagpabago sa takbo ng transaksyon sa isang iglap. Ano ang nakita sa loob ng gusali? Upang mas lalo pang pagtibayin ang kanilang magandang ugnayan at bilang tanda ng pagsalubong sa pagpasok ng aktres sa kanilang eksklusibong mundo, nagpasya umano ang kampo ng negosyante na magbigay ng isang napaka-espesyal na regalo. Ipinagawa umano si Bea ng isang napakalaki at napakadetalyadong portrait o painting mula sa isang tanyag at premyadong pintor sa bansa. Ang obra maestrang ito ay sumasalamin sa ganda, ningning at tagumpay ng aktres na nakatakdasa ng isabit sa pinakasentro ng kanyang bagong tahanan upang maging dekorasyon ng kanyang tagumpay. Ang sining ay perpekto,
Ang mga haplos ng brotsa ay tila may buhay at ang intensyon sa likod nito ay mukhang tapat at marangal sa unang tingin. Ngunit dito na pumasok ang matinding imahinasyon ng mga tao sa internet. Ayon sa mga kumalat na kwento, ang portrait na ito ay hindi lang daw simpleng regalo ng paghanga. Ito raw ay may kasamang malaking lihim na kontrata kung saan ang pangalan ng actress ay gagamitin bilang front sa mga susunod na malalaking investment. Sa mundo ng malalaking negosyo, ang bawat piraso ng ari-arian at ang mga taong nakapaligid dito ay palaging binabantayan ng mata ng publiko. Ang pagkakaroon ng pangalang Vincent sa likod ng regalong sining na ito ay nag-iwan ng isang napakalaking tandang pananong sa isipan ng mga netizen. May mga bali-balita pa ngang lumabas na isang gabi ay nakatanggap ng babala ang kampo ng actress na huwag tanggapin ang regalo dahil ito raw ay may kaakibat na pananagutan sa isang malaking utang. Ang kwentong ito ay mabilis na lumikha ng takot at pagdududa sa mga tagahanga ni Bea Alonzo dahil kilala ang actress sa pagiging napakatalino, maingat at independent pagdating sa kanyang mga pinaghirapang ari-arian at investments. Ngunit habang patuloy na lumalaki ang sunog ng tsismis, isang opisyal na pagsisiyasat mula sa mga lehitimong mamamahayag ang naganap at ang kanilang natuklasan sa background ng Rockwell Unit ay tuluyang nagpabagsak sa buong kwento ng mga marites. Ano ang totoong nadiskubre ng mga reporters? Dito na natin hihimayin ang katotohanan upang hindi tayo mabiktima ng laganap na fake news sa social media. Noong simulan ng mga veteranong showbiz reporters at insiders ang paghukay sa totoong kwento, doon nadiskubre ang isang napakalaking pagkakamali sa pagkakakilanlan o mistaken identity na ginawa ng mga marites. Ang pangalang Vincent na paulit-ulit na nakikita kasama ni Bea Alonzo sa Rockwell ay hindi si Vincent Ko ng Pure Gold. Ang totoong kausap, kasama at ka-meeting ng actress ay walang iba kundi si Vincent Del Rosario, ang Big Boss, President at Chief Operating Officer ng dambuhalang kumpanya ng Viva Films at Viva Communications. Kaya naman pala madalas makita si Bea Alonzo sa Rockwell, Makati ay dahil doon matatagpuan ang mga pangunahing opisina at paboritong executive meeting venues ng Viva para sa kanilang mga formal na story conferences at business deals. Walang naganap na regalong kondo mula sa isang bilyonaryong retail magnate at walang anumang anomalya o nakatagong utang sa batas na kailangang takasan ng actress. Ang naganap sa loob ng silid pulungan ay isang purong professional na transaksyon para sa mga susunod na malalaking pelikula at dambuhalang proyekto na nakatakdang pagbidahan ng nag-iisang Bea Alonzo sa ilalim ng pamamahala ng Viva at para naman sa issue ng mamahaling portrait o painting na sinasabing regalo sa kanya. Ang totoo, si Bea Alonzo ay isang sikat at kilalang art collector sa bansa. Siya mismo gamit ang sarili niyang pera na pinaghirapan mula sa kanyang mga endorsement, teleserye at pelikula sa loob ng higit 2 dekada ang bumibili, nagpapasadya at nagbabayad sa mga sikat na lokal na pintor upang suportahan ang sining ng mga Pilipino. Hindi niya kailangang umasa sa regalo ng sinumang bilyonaryo upang palamutian ang kanyang dingding. Ngunit sa kabila ng paglilinaw na ito, bakit nga ba pinili pa rin ng kampo ni Bea at ng mga taong kasangkot na manatiling tahimik noong una? Bakit sila nanahimik noong una? Ang katahimikan ni Bea Alonzo at ng mga Del Rosario noong una ay hindi dahil may tinatago silang anomalya, kundi dahil sa kanilang mataas na antas ng profesionalismo. Sa mundo ng alta sosyedad at malalaking kumpanya, hindi nila ugali na patulan ang bawat chismis o blind item na inilalabas ng mga hindi kilalang account sa internet. Ngunit ang katahimikang ito ay ginamit ng mga fake news peddlers upang palakihin pa ang kwento hanggang sa gumawa na sila ng mga senaryo ng pag-atras sa kontrata, mga emergency meeting ng mga abogado at pagbabalik ng mga painting na gawa-gawa lamang ng kanilang malilikot na imahinasyon. Ang matinding aral na makukuha natin dito ay kung paano kayang sirain ng maling impormasyon ang reputasyon ng dalawang magkaibang pinto ng industriya, ang malinis na pangalan ng pamilya ko sa negosyo at ang integridad ni Bea Alonzo bilang isang independenteng babae. Sa loob ng higit 2 dekada sa industriya ng entertainment, iningatan ni Bea ang kanyang pangalan bilang isa sa mga pinaka-professional, tapat at malinis na aktres sa bansa.
Ang madamay sa isang maling kwento ng real estate ay isang patunay lamang na ang pagiging sikat ay may kasamang malaking krus na dapat pasanin, kung saan ang bawat galaw mo ay bibigyan ng kulay ng mga taong naghahanap ng clickbait. Nang tuluyang lumabas ang katotohanan na ito ay para sa isang bagong pelikula sa ilalim ng Viva, mabilis na napahiya ang mga nagpakalat ng fake news. Ang pagbawi ng atensyon ng publiko ay naging pinal at napatunayan na naman ng actress na ang kanyang karera ay nananatiling matatag sa ibabaw ng katotohanan. Ngunit bago natin wakasan ang kwentong ito, may isang huling tanong na dapat nating sagutin na maglalantad sa tunay na mukha ng showbiz sa likod ng mga kamera. Ano ang huling lihim sa likod ng kamera? Ang huling lihim na dapat nating maunawaan ay ito: sa likod ng bawat marangyang anggulo, ang showbiz ay isang malaking negosyo pa rin ng sining at talento. Ang kwentong ito ni Bea Alonzo at ng maling pagkakakilanlan kay Vincent ay nag-iiwan sa atin ng isang napakahalagang aral na lampas sa mundo ng telebisyon at mga marites. Sa digital na panahon ngayon na puno ng ingay, madali tayong masilaw at maniwala sa mga kwentong puno ng intriga, nakatagong yaman at mga nakatagong patibong. Ngunit ipinakita ng isang totoong movie queen na ang pinakamahalagang proteksyon ng isang tao ay ang kanyang sariling integridad at ang katotohanan na ang kanyang tagumpay ay hango sa sarili niyang dugo at pawis. Ipinapaalala nito sa atin na huwag basta-basta maniniwala sa mga nakasulat sa social media nang walang sapat na patunay o lehitimong investigasyon. Ang tunay na sining ng pagkilala sa katotohanan ay ang lakas ng loob na magbasa, mag-usisa at huwag magpadala sa agos ng fake news. Bea Alonzo remains a powerful, independent woman na patuloy na nagniningning dahil sa kanyang sining at hindi dahil sa mga kwentong gawa-gawa lamang ng iba. Para sa inyo, ano ang masasabi ninyo sa talas ng mga marites na nag-ugnay sa maling Vincent sa buhay ni Bea Alonzo? Naniniwala ba kayo na dapat ay mas maging mapanuri tayo sa mga blind items ngayon? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba dahil napakahalaga sa amin ang inyong opinyon. At kung sa tingin mo ay kapupulutan ng aral ang video na ito laban sa pagkalat ng fake news, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, at syempre mag-subscribe para sa mas marami pang malalalim, makabuluhan at totoong pagsusuri dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood, manatiling matalino, manatiling mapanuri sa bawat hakbang ng buhay, at hanggang sa muli, ito ang Hez TV Entertainment. Paalam!